Habang pinapanood ang eksena, bumulong si Tang Yaolan sa kanyang sarili. Ang pagtulong sa isang tao na makamit ang breakthrough na tila ba wala lang. Dapat alam niya kung gaano karaming gulo ang ay dudulot nito sa hinaharap. Sabagay, hindi siya ang tipo na mamumuhay ng tahimik. Sa kaibuturan ng kanyang mga buto, nananabik siya sa kilabot ng pagyanig sa mundo ng martial arts, ng pag-ukit ng kanyang sariling alamat. Sinulyapan niya ang kanyang kasama, nanunukso. Hey, ate, kung tatanungin mo siya, ang master ay isang mapagbigay na tao, sabi ng isa pang babae habang ikinakaway ang kanyang mga kamay sa pagkapahiya habang ang isang bahagyang pamumula ay gumuhit sa kanyang mga pisngi. Ikaw, dapat mo nang itigil ang pagsasabi ng ganyang kalokohan. Sa nalalabing bahagi ng hapong iyon, walang pagod na ibinigay ni Jinwoo ang kanyang gabay sa kanilang tatlo. Nang magsimula ang susunod na sparring match, nagpa siya ang tatlo na sabay-sabay siyang atakihin. Ngunit sa sandaling iyon, isang magandang figure ang hindi inaasahang sumali sa labanan. Si Tang Yaolan iyon. Pakiusap, hayaan niyo akong subukan ng isang galaw. Bilang tugon, ikanaway lang ni Jinwoo ang kanyang kamay. Ang iba, nang makita ang babae na hawak ang kanyang ulo at tumatakbo, ay pinagkurus lang ang kanyang mga braso. Isang bahagyang pag-iling ng kanyang ulo bago sumigaw, sige, tama na para sa araw na ito. Lumapit ang yaya na may dalang tray ng tubig, may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Batang Panginoon, napakaganda na napakadedikado nyo, pero marahil ay maaari kayong maging mas malumanay sa batang binibini. Uminom siya ng tsaa, ganap na hindi natitinag. Sa tingin niyo masyado akong marahas. Dapat pa nga siyang magpasalamat sa akin. Kung hindi ko siya itutulak, gaano mo sa tingin katagal bago niya malampasan ang pader ng mag-isa? Isang buhay, napabuntong hininga na lamang ang yaya sa kanyang mga salita. Nauunawaan ng matandang lingkod na ito, pero maaari po kayong magpakita ng kaunti pang awa. Naririnig ko ang mga daing ng sakit ng kawawang bata mula sa aking silid gabi-gabi. Sige, nakuha ko na. Luluwagan ko na bukas. Tamang-tama, pumasok si Xiao Jiang, ang mukha ay mapatla na parang multo, humihingal. Boss, mayroon tayong hindi inaasahang panauhin, at mukhang seryosong gulo ito. Sino ba sa mundo ang makakapagpataranta sa iyo ng ganyan? Well, si Brother Chung Maong sa labas. Ang hangin ay naging makapal, mabigat sa nakakatakot na kadiliman. Nagngangalit ang mga ngipin ng hindi inaasahang panauhin. Ano ang tinanong mo? Time skip. Itong batang Panginoon, kung may appointment ako, talagang may lakas ka ng loob na itanong iyan sa akin. Ang nangungunang batang Panginoon, si Chung Maong, ang kanyang ekspresyon ay parang malamig na bakal. Hindi man lang kumurap. Opo, tinanong ko po. Kung wala kayong paunang usapan, maghihintay po kayo rito hanggang sa bigyan kayo ng pahintulot ng aming Panginoon. Isa itong pribadong tirahan, hindi pampublikong merkado na maaari nyo nalang pasukin. Halos hindi pa tapos ang mga salita sa kanyang mga labi nang ang nakaputing robe na tauhan ng batang Panginoon ay bumunot ng espada, ang talam nito ay kumikinang sa murderous intent. Ang hayop na batang ito ay mukhang gustong mamatay. Napakadaldal mo, talagang hindi mo alam ang pwesto mo. Sa kabutihang palad, dumating si Jinwoo sa tamang oras, ang kanyang tinig ay pumutol sa tensyon upang pigilan ang atake ng lalaki. Umatras ka, bunutin mo ang espadang iyan, at nilalagdaan mo ang sarili mong kamatayan. Isang nakakasakal na killing aura ang sumabog mula sa kanya. Bawat hakbang paarap ay tila dinidikdik ang kanyang kalaban, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng libingan. Bawat salita ay isang hatol ng kamatayan. Sa pagkagulat, ang batang Panginoon ay humarap upang salubungin ang tingin na iyon, nakikipagtitigan sa isang tingin na mukhang handang lamunin siya ng buo. Hindi mapigilan ng batang Panginoon ang manginig. Iniisip ang mapanghamong paraan ng pagdala niya sa sarili noong umalis siya. Iyon ang naghinala sa akin, pero hindi ko akalaing, kaya, totoo pala ang mga chismis. Talagang naging top-tier martial artist na siya. Isang dambuhalang hindi nakikitang pressure ang nanggaling kay Jinwoo, napakabigat nito na parabang ang takot ng batang Panginoon ay nahahaluan ng isang kalkuladong pagtataya. Sa oras na ito ay naglakad na siya paarap, ang mga kamay ay magkadaop sa likuran, ang kanyang tinig ay tila casual lang. Panauhin ka sa bahay ko. Hindi mo ba alam ang kahulugan ng simpleng kagandahang asal? O sadyang binabastos mo ang aking estate? Kumunat ang noo ng batang Panginoon habang sumasagot ng may mayabang na paghamak. Baliktad ang tingin mo. Ikaw ang siyang bumabastos sa time skip. Ngumisi si Jinwoo, tinitingnan ang mayabang na hanggal na tila bahangin lamang ito.
Sumagot siya ng matalim. Mali ba ako? Teritoryo ko ito, hindi ang estate ng pamilya Shea. Hindi ka pwedeng basta-basta magmayabang dito. At saka, hindi tayo matatawag ng kahit sino na magkapatid. Sa pampublikong kahihiyan, ang mukha ng batang Panginoon ay naging kulay ube sa galit. Pinilit niyang sumigaw, ikaw, anong lakas ng loob mo? Ngunit ang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan ng isang mapangwasak na alon ng pressure ang sumabog mula kay Jay. Pinipako ang lalaki sa kinatatayuan nito, nagawa pa rin nitong sumigaw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi man lang siya sinagot ni Jinwoo. Lalo pa niyang pinatindi ang pressure, ang kanyang malalamig na tingin ay humahagod sa lalaki na tila babangkay na ito at nagungal. Tila hindi mo pa rin natutuklasan kung kaninong lupa ang tinatapakan mo. Sa tingin mo ba ang pangalang Shea ay isang uri ng proteksyon sa lugar na gaya nito? Ang layaw na batang Panginoon ay namula ang mukha, naglalabasan ng mga ugat sa kanyang leeg habang nagngangalit. Anak ka nang, may lakas ka ng loob na tretuhin ako ng ganito at asahang makakaalis ng buo. Ngumiti lang siya, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo. Oh, marahil ay dapat kitang gawing time skip. Kung ang iilang walang kwentang salita ay sapat na upang galitin ang ulo ng iyong pamilya, edi ako pa ang Luigi, di ba? Habang tinatapos niya, dahan-dahan niyang itinaas ang isang daliri, gumuguhit ng linya sa hangin at tila ba humihiwan ng isang bagay na hindi nakikita. Kukuha ng isa sa iyong mga braso o baka isang binti. Sa tingin ko ay yan ay presyong kaya ko pang bayaran. Bukod pa rito, may alitan na sa pagitan natin, na nagbibigay sa akin ng perpektong dahilan. Ang pamilya mong Shea ay mayroon pa namang dalawang iba pang batang Panginoon. Matapos ang lahat, isang hindi nakikitang kislap ng malamig na liwanag ang tila dumaan sa leeg, mga braso, at mga binti ng batang Panginoon habang nagpapatuloy ang lalaki sa nakakapanghilakbot na tono na iyon. Sa pagkawala ng isa sa inyo, sigurado akong mas matutuwa pa ang pamilya Shea na talakayin ang isang mapayapang solusyon sa akin. Sabihin mo sa akin, mali ba ako? Isang buto hanggang balat na pangangatawag mula sa kanyang mga salita ang dumaan sa batang Panginoon, at lumabas ang malamig na pawis, na nagpabasa sa harap ng kanyang mga robe. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mga babala ng mga matatanda sa kanyang pamilya. Tama siya, lintik. Talagang siya ang kailangan ng pamilya Shea ngayon, hindi ang tatlong tagapagmana na nag-aaway para sa posisyon, kundi ang wagas na lakas ng demonyong ito na nakatayo sa harap ko. Mula nang makuha ang suporta ng Mong, ang kanyang impluwensya ay lumawak sa nakakatakot na bilis. Ang katayuan niya ay hindi na gaya ng dati. Ang layunin ko ay i-recruit siya, hindi ang gawin siyang kaaway. Ang paggawa ng gulo ngayon ay magsasabutahe lamang sa aking kampanya para sa pamana. Isang tunay at nakakangilaw na takot ang nagsimulang pumasok sa kanyang mismong mga buto. Ang kanyang buong katawan ay nanghina, ang lahat ng kanyang pagmamayabang kanina ay naglaho ng walang bakas habang nagsisimulang mautaw. Ang kanyang tinig ay naging isang mahinang bulong, ganap na hinuberen ng kayabangan nito. Ako, naging bulag ako sa iyong kadakilaan. Pakiusap, kapatid, patawarin mo ako. Ngunit hindi nagpakita ng awa ang lalaki, ang kanyang tono ay puno ng higit pang paghamak. Wala akong interes sa iyong mga walang kwentang paumanhin. At hindi ko rin nais na mag-aksaya ng laway sa mga katulad mo. Umalis ka sa paningin ko. Desperadong sinubukan ng batang Panginoon na isalba ang sitwasyon. Sandali lang, kapatid. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang ang presyo, at sumusumpa ako na ibibigay ko ito gamit ang dalawang kamay. Madiin niyang binigkas ang bawat salita. Ito na ang huling babala mo. Kung magpapakita ka pa uli sa harap ko, huwag mo nang asahan na makakauwi ka ng buo ang mga bahagi ng katawan mo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang hayop na nasuko, at malinaw na kung maglalakas loob pa ang batang Panginoon na magsalita ng isa pang pantig, susugod siya paarap at lulirayan siya ng pira-piraso. Nang makitang napakasama na ng takbo ng mga bagay, kumunat ang noo ng tagapaglingkod at lumapit upang bamulong sa kanyang Panginoon. Unang batang Panginoon, kung babalik lang tayo ng ganito, edi. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang unang batang Panginoon ay nakahanap ng bagong target para sa kanyang galit. Lumingon siya at umungal. Gusto mong bumalik ako doon at lumuhad sa kanyang mga paa? Nagmamakaawa ng awa mula sa lalaking nagbantang kukuha ng lahat ng mga paa ko. Ang tagapaglingkod, sa sobrang takot, ay yumuko ng paulit-ulit. Ang nasasakupang ito ay nararapat sa parusa. Nagngalit ang mga ngipin ng batang Panginoon.
Isang makamandag na kislap ang nasa kanyang mga mata habang nag-uutos. Aalis na tayo ngayon. Baligtarin niyo ang Central Plains at imbestigahan ang bawat martial arts, malawak ang mundong ito. Dapat may lugar sa kung saan na makakatulong sa akin na wasakin ang Wall of Lament. Hindi hadlang ang pera, kaya huwag kayong manghinayang sa gastos sa paghahanap. Gusto kong ang mga bantay kong ito ay mapanday para maging mga walang katulad na master. Gayun din, manmanin niyo ang mundo ng martial arts. Alamin niyo kung may iba pang mga supreme experts na maaaring dalhin sa ilalim ng aking bandila. Kung lahat kayo ay mananatiling ganyan, kalimutan niyo na ang itaas pa ang inyong mga ulo kailanman. Ang dalawang bantay ay yumuko ng mababa, ang kanilang pagsunod ay mabilis at tahimik. Ang inyong nasasakupan ay susunod, Batang Panginoon. Iwinasiwas ng Batang Maharlika ang kanyang manggas at tumalikod, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na puot. Ang sama ng loob laban sa lalaking iyon ay nag-aapoy pa rin sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya palayo, isang makamandag na panata ang umalangaw-ngaw sa kanyang isip, para sa kahihiyang dinanas ko ngayong araw, ako ay 10 beses. Hindi, dapat ay 100 beses. Lumipas ang panahon, at hindi nagtagal ay isang magulong grupo ang lumitaw sa tarangkahan ng tavern, naghahanap ng gulo. Isang dambuhalang lalaki na may boses na parang dumadagandong na kulog ang umungal. Ano ito? Bakit hindi nyo kami pinapapasok? Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking may peklat, ang kanyang kamay ay nakapatong sa puluhan ng kanyang espada. Tiningnan niya nang masama ang isang batang babae na halos hanggang balikat niya lang. Ang kanyang titig ay isang malinaw na banta. Tumabi ka, gusto kong makita ang master ng establishmentong ito ng harapan. Bagaman may takot na kumikislap sa kanyang mga mata, nanatiling matatag si Xiao Jiang sa kanyang kinatatayuan. Nagbigay na po ng utos ang master. Hindi siya tatanggap ng sinuman ng walang appointment. Kailangan ko po kayong pakiusapan na umalis, mga senior. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mukha ng lalaking may peklat ay namilipit sa isang ngisi ng wagas na paghamak. Tumikim siya, idinidikit ang dibdib paarap ng may kayabangan. Ako si Xiao Gongba mula sa Zigay County sa Jiangxi. Sabihin mo sa master mo na huwag akong itulad sa karaniwang mga hampas lupa. Ang ekspresyon ni Xiao Jiang ay naging problemado. Senyor, hindi po yun ang ibig sabihin ng abang babaeng ito. Bago pa siya makatapos, isang matalim na tunog ng sampal ang umalangaw-ngaw, na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang pisngi, na sinundan ng isang masamang mura. Ikaw na bata ka, kung ayaw mong makinig sa salita, baka mas gusto mong matikman ang kamao ko. Itinaas ng lalaking may peklat ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang palso ay biglang nahuli sa isang hawak na parang bakal. Ang binata ay lumitaw mula sa kung saan, ang kanyang tinig ay mababa at madiin, nagpipigil ng isang bagyo ng galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binunot ng lalaking may peklat ang kanyang braso ng pilit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinititigan ang estranghero, wala pa ring malay kung sino ang kanyang kinakaharap. Nagmayabang siya at kumahol. Sino ka ba sa tingin mo para maging ganyan kabastos sa isang panauhin? Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ng binata. Ako ang taong pinunta mo rito. Isang kidlat ang tila dumaan sa likod ng lalaki. Nawala ng kulay ang kanyang mukha habang nauuto, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang taong pinunta ko rito. Huwag mong sabihing ikaw ang. Lahat ng bakas ng pagiging agresibo ng lalaking may peklat ay naglaho, napalitan ng isang malalim na yukod na halos 90 degrees. Ang abang ito ay nagbibigay pugay sa master. Ako po si Xiaoong mula sa Zigway County mula sa Jiangxi at ang pangalan ko po ay Zhao Gongba. Ang binata, na nawalan na ng pasensya, ay pinutol siya ng malamig. Ang kanyang tinig ay ganap na walang emosyon. Tama na yan, umalis ka na. Ang pagtataboy ay pinal. Gayunpaman, ang lalaking may peklat ay walang hiya na nanatili sa kanyang pwesto. Pinanatili niya ang kanyang mapagpakumbabang poster. Ang abang ito ay nakabalita na ang master ay hindi na tumatanggap ng mga disipulo. Gayunpaman, bilang isang martial artist, hindi ko maaaring hayaan na lang na mamatay ako. Iyan po ang dahilan kung bakit ako naging ganyan kapangahas at kabastos na hanapin kayo. Kita niyo po, ako lang po ang nagtataguyod sa buong pamilya ko. Mayroon po akong matandang ina na inaalagaan at mga batang anak na pinalalaki, at ang sakit ng aking ina ay lalong malala. Kailangan ko po talagang makamit ang breakthrough sa Wall of Lament upang kumita ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Pakiusap po, Master, nagmamakaawa ako sa inyo.
Bigyan niyo po ako ng landas para mabuhay. Ang boses ni Xiaogang ay paus at pilit. Ang kanyang katawan ay nakayukod hanggang sa halos humalik na sa lupa. Ang kanyang mga salita ay isang desperadong pagsusumamo. Nagdarasal para sa kahit isang senyales ng pagtanggap mula sa martial master. Upang ipakita ang aking wagas na katapatan, ang abang ito ay naghanda ng isang maliit na pakiusap po, tanggapin niyo ito. Binuksan ng lalaking may peklat ang kanyang kalyadong palad, inilalantad ang dalawang kumikinang na pilak na ingots na nakapatong sa loob. Ang matalim na kislap ng metal ay tila sumusunog sa sariling mga mata ng lalaki. Ngunit para sa master, ito ang spark na nag-alab ng isang malalamig na puot. Bumaba ang kanyang tinig, bawat salita ay parang bubog. Kung hindi ka lalayas dito ngayon din, iiwanan mo ang isang braso o isang binti mo rito. Sa dami ng pilak na iyan, sinasabi mo sa akin na hindi ka makahanap ng matinong manggagamot kahit saan sa Central Plains. Bakit kailangan mong gumapang hanggang dito? Walang kahit anino ng awa na dumaan sa kanyang mukha habang ang kanyang mga salita ay nagigiba sa kaawa-awang pagpapanggap ng lalaki. May pera ka pero pinababayaan mo ang gamot ng ina mo para lang pumunta rito at lumuhod. Iyon na iyon. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay naputol. Ang kanyang tingin ay sapat na talam para makahiwa. Lumayas ka bago ko pa hukayin ang iba mo pang maduming kasinungalingan. At kahit natotoo pa ang kwento mo, wala akong oras na sayangin sa pagtuturo sa isang ganap na gunggong. Kaya umalis ka sa paningin ko ngayon din. Malinaw ba ako? Ganap na nabuking. Ang mukha ng lalaking may peklat ay namilipit sa isang pangit na Simon Gott habang tahimik siyang tumalikod para umalis. Nagpakawala ng isang matalim na tunog ng paghamak bago siya tuluyang maglaho. Hindi niya mapigilan ang isang huling masamang tunog ng kanyang dila. Pinanood ng master ang kanyang papalayong likuran, ang mga braso ay naka-appear sa kanyang dibdib, at nagpakawala ng isang mahaba at pagod na buntong hininga. Akala ko ay tumatahimik na ang lahat, pero ang mga lintik na langaw na ito ay patuloy lang sa pag-aligid sa pinto ko. Narinig ni Shia ang kanyang instruksyon. Mula ngayon, kung makakakita ka uli ng ganyang tipo, ibigay mo na lang kay Chung Maong para siya ang humawak. Naintindihan agad ni Xiao Jiang, itinungo ang kanyang ulo at sumagot ng mabilis. Opo, Master, gagawin ko po iyan mula ngayon.